A blessed, blessed Friday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Happy weekends po sa atin. At bago tayo magtapos no dito sa week na ito, tayo ay magpatuloy dito sa huling week ng ating faith and action na morning devotion dito sa Seeking God in the Morning. Ayan, so a blessed morning. I-share ko yung ating live sa umagang ito. Kumusta po ang inyong week? Ang inyong bago magtapos itong week na ito, I hope na bawat isa sa atin no ay maraming na-accomplish no na mga task. Ako ay kaming dalawa na aking anak no this week ay ang dami naming hinabol na mga deadlines. So I'm thankful no dahil I'm working with my daughter. Kasi syempre napipilitan siya sumunod sa akin. Ayan, so wait lang. Share lang natin yung ating live. So day 26 tayo, no? Oh no, ayaw na. Ayaw ma-share. Okay, sige, hayaan na natin. So we are in our day 26. Last 2 days na lang. So now, meron na lang tayong 2 topics na matitira after today. So yung end no ng week 3 mapupunta sa Tuesday next week. Ayan, kasi nga wala tayong Saturday and Sunday. Anyway, bago tayo magpatuloy no sa ating topic na ito, napalingon ako kasi may ibon na dumapo dyan sa may bintana. Ayan. Ayan, gusto rin niya makinig. Gusto niya sumama sa atin sa pakikinig. Okay. Sige, bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa panibagong kalakasan na taglay namin at muli sa pagkakataon na kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasiyahan mo po nawa kami ng iyong banal na Espiritu, Ama, at samahan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Bigyan mo kami ng karunungan, pangunawa, at tulungan mo, Panginoon, na maisabuhay namin ang lahat ng mga lessons at mga salita mo o aral mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Gabayan mo po ako, ang iyong lingkod, Panginoon, na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita. Bigyan mo ako ng karunungan na masabi ko po ng tama ang lahat ng mga salita mo at maunawaan ng bawat isa, Panginoon. Bigyan mo kami ng kakayahan na ang lahat ng mga aral mo ay maibahagi din namin sa mga taong nakakasalamuha namin. Gayon din, Panginoon, patuloy kaming maging mabuting halimbawa, Panginoon, ng iyong anak na sumusunod sa iyo. Ama, dinadalangin din namin na ingatan mo po ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na dumaraan sa mga na hindi namin kasama sa mga oras na ito. Gabayan mo po sila at ingatan, ilayo sa anumang kapahamakan at tulungan mo na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sila sa ganitong gawain. Ama, nilalapit din namin sa iyong mga mahal namin sa buhay, mga kapatiran na dumaraan sa mga pagkakasakit sa mga oras na ito. Patuloy kong hinihiling, Panginoon, ang iyong paghaplos sa mama ni Christine. Tulungan mo, Panginoon, na siya ay makarecover agad sa kanyang pagkakasakit at tulungan mo, Panginoon, na sa kanyang pag-recover, Panginoon, ay maayos pa rin nawa po siyang makakilos, makapagsalita, makalakad, makagawa, Panginoon, magkaroon pa rin siya ng normal na pamumuhay. Dinadalangin ko rin, Panginoon, na samahan mo, tulungan mo ang iyong mga anak na mga
may mga pinagdadaan ng mga pagsubok sa buhay, bigyan mo po sila ng katagumpayan, Panginoon, sa mga pagsubok na ito. Ama, patuloy mo kaming tulungan na lagi kaming maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, a blessed morning po. A blessed morning kay Sister Joy. At sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan. Ayan. Sa araw na ito, no, sa umagang ito, tayo ay magpapatuloy dito sa ating series na Faith in Action. At dahil nga ito na yung last week, no, pero meron pa rin tayong 2 topics na matitira dahil wala tayong Saturday and Sunday, katulad ng binanggit ko kanina. At so matatapos natin itong lesson na ito next week Tuesday. Ayan. So, let's dive in, no? Now, here, dito sa ating topic na ito, we will learn that age is not a barrier, no? But a platform for God's power. Parang karugtong tunong kahapon, no? Kahapon na topic. Kumbaga, kung kahapon, ang topic natin is the final wind na tinatawag, ano. Ngayon ang ating topic, no, ay the higher call. Ayan. So itong for day 26, Friday, no, April 24. Ang bilis ng panahon, April 24 na, at excited na ako. Ilang araw na lang tayo ay gaganap na ng ating ladies retreat, no, sa ating Christian women community. Anyway, we, no, are only 2 days away from summit, and at this altitude, no, yung sitwasyon na ito, the air is thin. Kung tayo ay nasa tuktok ng o palapit na sa tuktok ng bundok, the air is thin, no? Ibig sabihin parang ang hirap na huminga, di ba, pagka nasa mataas na altitude ka na. But the purpose is clear. Ayan. So anyway, nakikita na natin na yung malapit na. Yan. Parang dito, malapit na nating matapos itong lesson na to, at napakarami nating take away dito, no, sa ating pag-aaral na to. So, in my life, no, as a mentor to young artists and writers, no, at sa mga kabataan dito, sa mga kabataan na nakakausap ko. Ayan. So, for me, no, this is the higher call, no. I realized na yung climb ko isn't just for myself, no? Hindi lamang pang sarili ito. When we keep going despite the midlife changes or the steepness of the trial, we are actually clearing a path for those following behind. Ayan. So sa ating buhay, no, sa kabila nitong nagkakaedad na, no, para sa mga nanay, mga tatay na nagkakaedad na. Ayan. So, yung habang tayo ay nagkakaedad, no, parang feeling natin mas lalong humihirap, mas lalong lalo na sa mga pangarap natin, parang feeling natin mas lalo tayong nahihirapan na, or parang imposible na para sa atin, no, na makamit pa yung pangarap natin dahil nagkakaedad na tayo. Parang feeling natin, ano na to, itong age na to, yung iba, ano na to, pa-retire na to, parang gano'n. Ako hindi ko pa nararating yung pangarap ko, no. So feeling natin na left behind na tayo, na parang imposible na, no, para sa atin na pag-ukulan pa natin ng panahon na abutin, no, yung mga pangarap natin, no, sa ating buhay. Okay. Pero ito ang bibigyan natin ng pansin dito, yung the higher call, no? So again, dito sa ating Faith in Action, no, expedition, the summit, ang ating trail marker o ang ating Bible verse na pagbabatayan sa ating topic na ito ay matatagpuan natin sa aklat ng Pilipos or Philippians chapter 3 verse 14. Naku, maraming may favorite verse dito, no. So basahin ko in English. Sabi niya, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus.
Ayan, napakaganda, di ba? Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. At katulad nga dito, no, sa binanggit natin, kahit may edad na tayo, itong verse na ito nagpapaalala sa atin na huwag tayong huminto. Let's press on toward the goal, no? Para sa ikakaluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Yun ang isipin natin. Na ang ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Diyos, na siyang nagkakaloob sa atin ng kalakasan at siya ang ating great guide, no? Pagka narating natin ito, na i-uplift natin or nag-glorify natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, kasi nakikilala na kaya natin narating yung isang bagay na ito sa tulong niya. Yan. So, dito, meron akong katanungan, no? Nakarating na ba kayo sa point na gusto niyo nang sumuko? Pero nung lumingon kayo, nakita nyo na may taong nakatingin sa inyo. Ayan. So, halimbawa, no? Dami mong labahin. Gabundok na naman tong labahin na to. Tapos gano'n ka. And then, bigla mo nakita, no? Yung someone na mas marami pa pala, gabundok pala. Tapos nakatingin siya sa'yo, tapos samantalang siya, patuloy lang siya naglalabas. Parang, di ba mapapahiya ka? Ay, ano ba yan? So, parang minsan ganun din, no? Minsan reklamo tayo ng reklamo. Ano ba tong buhay na to? Parang ganun. Lagi na lang ganito, hindi na ako nakaahon, mga ganun, no? Pero, bigla mong ma-realize na there is someone, no, looking at you na meron pang mas mabigat pang bitbit. So, hindi ka nakakatulong sa kanya, kundi parang dinadagdagan mo rin, no, yung feeling niya na, oo nga, yun nga, ang liit-liit lang sa kanya, bigat na siya, what more sa akin? Kaya, may karapatan akong gumive up kasi sa kanya maliit lang. So, hindi tayo nagiging good example, no, for others dahil doon sa reklamo or doon sa nararamdaman nating parang gusto na nating bumitaw. So, sa akin, no, sa experience ko nung umakyat kami sa Gabaldon, na-realize ko na ang bawat hakbang ko ay hindi lang para sa sarili ko. Hindi lang ito para sa sarili kong achievements or hindi lang ito para basta ma-fulfill ko lang, no, yung bagay na gusto ko. Bilang isang mentor at magulang, ang aking pagpapatuloy ay nagsisilbing lakas para sa mga kabataang nakakakita at sumusunod sa akin. Yan. Like nung time na yon, ang kasama ko ay ang aking anak at saka si Frank, no, na isang kabataan din, na binubus nila ako, no, yung parang binibigyan nila ako ng lakas ng loob. And naisip ko, parang ako dapat yung nagbibigay na yon, no, ng lakas ng loob. So, dapat ako yung nagsiset ng example. Kaya, naisip ko noon sa sarili ko, although oo nga, given the age at meron pa akong high blood, may maintenance pa ako for high blood, I'm sure na ito ay magiging malaking inspirasyon din sa kanila na magawa ko, na ma-witness nila na nagawa ko, no? Kaya isa rin yun sa mga nag-push sa akin para ipagpatuloy, no, yung pag-akyat doon sa little bundok ng Gabaldon. So, ang perseverance ay nagiging mas madali kapag alam mong higher call, no, higher call ito. Kung alam mo na meron kang purpose, no, meron kang higher call para dito, parang mas nagkakaroon ka ng strength na tapusin yung goal mo. Katulad sa isang magulang, kung alam natin na tayo lang ang inaasahan ng ating mga anak, no, ginagawa natin yung best natin para sa kanila. So, alam natin na meron tayong higher call, no? Meron tayong responsibilidad, meron tayong purpose kung bakit tayo nasa sitwasyon na ganito. At yun yung isa sa magpupush sa atin para ibigay natin yung best natin.
So, minsan, iniisip natin, kapag nasa 50 na tayo, like me, nasa 50 na ako, no? Oras na para bumagal. Yan. Pero, ang kasaysayan at ang Biblia, no? Yung mga nauna sa atin, no? Ito ay puno ng mga taong nagsimula o nagtagumpay sa kanilang peak noong sila ay may edad na. O yan, so magbibigay ako sa inyo ng mga examples, no, ng mga sikat na tao, no, both dito sa ano natin, society natin, and sa Bible. So, kilala nyo ba si Julie Gationco? Ayan, si Julie Gationco, ang founder ng Julie's Bake Shop. Ayan, paborito kong tinapay na binibili. So, marami yan, no? Meron sa mall, meron diyan sa sa mga lugar na na mga madalas na pinupuntahan nyo, nakikita nyo siguro yan, na Julie's Bake Shop. So, nagsimula siya sa edad na 50. Ayan, sa edad ko, no? So, hindi siya nagpatinag sa edad. Sa halip, ginamit niya ang kanyang karanasan para magtayo ng isang legacy. Yun. So, yung legacy, minsan kasi, tayo pagka binabanggit yung legacy, nasa isip natin na, ay nako, siguro na to, malapit na tong mawala, parang gano'n. No? Pero ang totoo niyan, ang legacy ay dapat sinisimulan natin habang bata pa tayo. Kasi, the more na masimulan mo siya ng mas maaga, mas malaki yung legacy maiiwan mo. Ayan. So, gayon pa man, kahit nasa edad na 50 na si Julia Gationco, still she was able to pull it up, na ginamit niya ang kanyang karanasan para magtayo ng isang legacy, Ganun din si ewan ko kung kilala niyo ito, si Colonel Sanders. Ayan, si Colonel Sanders, nasa 60 years old siya nung naging tagumpay ang KFC. Ayan. Kaya meron kayong nakikitang logo dun sa KFC, yung matanda. Siya si Colonel Sanders. Ayan. So, sa Biblia naman, nandoon tayo, doon naman tayo, Doon tayo magpunta kay Caleb. Ayan. Ito ilang beses namin pinag-aralan to dito sa Binyan, na parang na-i-message ko po ito sa Nueva Ecija nung in-invite kami, So si Caleb, sa edad na 85, hindi siya humingi ng retirement home. Bagkus ang sabi niya, I am still as strong today as the day Moses sent me out, Sabi niya, yung lakas ko ngayon is the same na lakas ko nung nakipaglaban ako at pinadala ako ni Moses, para makipaglaban. So give me, this mountain, kung saan claim niya, yung pangako ng Panginoong Diyos sa kanya, yung binanggit ni Moses sa kanya noon. So nung panahon na claim niya ito, ang mga kasabayan niya na puro mga bata na, pero still claim niya yung kanyang mountain. At mababasa natin yan sa Joshua chapter 14 verse 12. Ayan. So hindi niya tinignan ang kanyang wrinkles, hindi niya tinignan kung gray hair na siya, Ang tinignan niya ang pangako ng ating Panginoong Diyos, na dapat sa bawat isa sa atin, yun din yung ating tinitignan, sa ating buhay. At syempre, hindi na ako magpapakalayo-layo pa sa mga i-example ko, Syempre, higit sa lahat, ito ang nakita ko na pinaka example na na-witness ko talaga, Nakita ko ang halimbawang ito sa aking sariling ina, kay Mami, Sa edad na 60 years old siya, nung ang iba ay nagpapahinga na, siya ay nag-pioneer ng isang simbahan sa Muntinlupa. So, yun yung na-start. Yun yung unang-unang lugar kung saan kami nanambahan sa Muntinlupa. At doon,
marami siyang na-encourage, no? Doon nag-umpisa yung gawain bago ito na-extend sa Cavite hanggang sa hanggang sa nagkaroon sa Bulacan, ayan, tapos sa Bagong Silang, sa Parañaque, Cabuyao, tapos ito na yung Laguna. So, and then meron pa ulit, no? Nagkaroon pa sa Marilao. So, her courage, no? Yung tapang ng loob, no? Her courage to follow God's will at that age proved that the higher call doesn't have an expiration date. Yan. So, yun yung tandaan natin, no? Yung kailangan natin ng courage o tapang, lakas ng loob para sumunod sa tawag ng ating Panginoong Diyos. Ayan. For a higher call. Usually sa puso natin, mararamdaman natin to nararamdaman natin na gusto ng Panginoong Diyos na gumawa tayo, magpatuloy tayo para sa Kanya. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. At siya yung nag-o-open sa atin itong mga opportunities na ito na minsan magugulat ka, bakit kaya bigla akong may offer ng trabaho. Hindi natin alam yun pala, doon sa lugar na yon, no, sa mga taong makakasalamuha mo, meron ka palang mai-encourage na lumapit sa Panginoong Diyos. Ayan. Minsan may opportunity sa iyo na halika, marunong ka palang gumawa ng ganito, magbenta ka nga. So minsan ang nasa focus kasi natin is yung kikita ako ng pera dito, ganito. Pero ang isipin natin, yung mga opportunities na yun na binibigay sa atin ni Lord is also an opportunity, no? Hindi lang para sa ikabubuhay natin, kundi lalo't higit, no? Para mapalaganap yung salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya yun yung lagi nating isipin, no? Huwag tayong matakot mag-step up, huwag tayong matakot na i-reach, no, yung mga opportunities na binibigay ni Lord sa ating harapan. Kung yung isang opportunity na dumating sa iyo ay hindi ka magkakaroon ng pagkakataon para magbahagi ng salita ng Panginoong Diyos o hindi ka lalago sa iyong buhay Kristiyano. For example, yung opportunity pala na yon ay magiging scammer ka pala. 'Di ba? Hindi siya opportunity, no? Isang way yun ni Satan para magkamali ka at ikaw ay mapunta sa hell. So, maging maingat din tayo, no? Kasi pwedeng akala mo opportunity yung ino-offer sa iyo, pero gagawa ka pala ng hindi mabuti sa harap ng Panginoon Diyos. Hindi yan opportunity. So, tandaan natin ang opportunity is also, no, hindi lang para sa ikabubuhay natin dito sa mundo, lalo't higit, no, para tayo ay maging liwanag for others, ayan, to see God's glory. So again, no, when we act with courage to follow God's will, He helps us reach the victory. Ang Panginoong Diyos mismo ang tutulong sa atin para maging victorious tayo, para maging matagumpay tayo. So, whether we are mentoring teenagers or yung nagtuturo tayo ng kung ano yung ating skills, binabahagi natin, no? Remember, no, that our age is our advantage. Kasi yung natutunan na natin, no, hindi pa yan nakikita, hindi pa yan na-witness, hindi pa yan naranasan nitong mga kabataan. Kaya advantage natin yung edad natin. Kasi yung experience, yan yung nagturo kasi sa atin. For example, sa kung halimbawa maibabalik ko, no, yung past, no, alam ko na yung mga bagay na hindi ko dapat gawin. But since hindi man tayo pwedeng mag back to the past, no, pero we can instill, no, pwede nating itanim sa isip ng mga kabataan yung mga lessons na na-learn natin para hindi na nila pagdaanan pa. So yun yung bagay na advantage natin. Meron tayong something na maituturo sa kanila. And yung generation na yun ay mas magiging maganda, mas magiging marunong sila, mas magiging malapit sila sa Panginoong Diyos.
So, our survival, no, dito sa ating health trial is a message, no, to the next generation that God is faithful. Kahit sa ating karamdaman, no, maipapakita natin sa mga kabataan, nakikita nila na sa kabila ng tayo ay nagkakaroon ng katawang humihina na, no, still nakikita nila yung faith natin still going strong. Ayan. So, in that way, kung meron silang maranasan sa kanilang buhay, maiisip nila, ay, si mami nga ay, si daddy nga ganito nung mahina na siya So, I know, kaya ko rin. Yung mga ganon, no? So, in that way, nakakapag-encourage tayo. So, we are not just a climber. Tandaan natin, hindi lang tayo nag-journey dito sa mundong to, no? We are also a trailblazer, no? May liwanag din tayong binibitbit. No, ano yon, yung victory, no? Victory today provides the map for someone else's victory. So yung katagumpayan natin, no, ay nagiging mapa o nagiging another tour guide din tayo for others para makita nila yung tamang daan, para matuto sila, no, sa buhay na meron ngayon. Ayan, so napakaganda, no? Let's have this easy to understand walk with me breakdown. Okay, ang meron tayong tatlong salita o tatlong salita na dapat nating maalala dito sa topic na ito. Number 1, ito madalas ko binabanggit ito. Teka, ano ba itong lumalakad dito sa phone ko? Ayan, may langgam. Okay, ito. The late bloomer blessing. Ayan, naalam nyo ba yung late bloomer? Ayan, siguro naririnig nyo na yan, late bloomer ka, no? Ibig sabihin, kumbaga kung kailan ka matanda, dun ka pa nag-bloom, parang gano'n, no? So, it's a blessing. Yan, tandaan natin. God often saves the best for the second half of our lives. Sabi nga, save the best for last. Ayan. So, si Lord, kahit hanggang sa ating pagtanda, kaya niya tayong gawing tagumpay. So, don't let, no, the number on the calendar stop us from claiming our mountain. Katulad ng sinabi ni Caleb, no? Give me my mountain. Kahit age 25 na siya. Teka, alam mo na didistract ako dito sa, ayun, may gumagapang dun sa phone ko kasi nagpapakita siyang gano'n. Anyways, so the late bloomer blessing. Number 2, legacy in every step. Ayan, no? Tandaan natin yung mga salitang ito, legacy in every step. Ang bawat hirap na dinadaanan natin, no? Yung mga pagtitiis na yan, no? Ito ay naglilinis ng daan para sa mga susunod sa atin. Yun. So, tandaan natin yung mga experiences na yan, no? It clears a way or a path para sa mga second generation. Our children, no? Yung mga students, no, are watching how we handle the steep part of life. Tinitignan nila kung paano natin hinaharap yung mahirap na lakbayin natin sa ating buhay. Kaya in that way, no, galingan natin. Galingan natin sa pag-handle, no, nitong mga problema nito at doon magiging inspiration tayo sa kanila. Okay, and of course, Caleb's strength. Ayan. So, huwag ninyong kalimutan kung kayo magbabasa ng Bible, no? Maganda itong istorya ni Caleb. So, katulad ni Caleb, our strength doesn't just come from muscles, but from our mountain-claiming faith. Yan, yung pananampalataya. So, yung sinasabi ni Caleb dito na yung lakas ko noon at ngayon ay parehas lang, ang binabanggit niya rito, yung faith niya, hindi yung physical. Kasi, alam naman natin, pagka matanda, gray hair, no? Wrinkles. Pero yung sabi niya, yung lakas ko noon is the same strength na meron ako. It's His faith, no? Yung kanyang pananampalataya. So magkaroon tayo ng ganung klaseng pananampalataya. That faith that moves mountain. Ayan.
Okay, and so dito na tayo sa ating heart-to-heart reflection. Bago natin iwan itong topic na ito, meron akong katanungan na pwede ninyong sagutin sa inyong sarili, no? Based dito sa ating pinag-aralan. So, sino ang mga senior trailblazer sa buhay nyo, no? Yung nagbigay sa inyo ng inspirasyon na huwag tumigil. Ayan. So, pwede rin ninyong i-share, no? Sa inyong comment kung sino ba yung mga naging inspiration nyo. So, para sa akin, no, binanggit ko na kanina, syempre yung mother ko, no, syempre ang father ko ay still an inspiration to us, pero kasi si mommy kasi as in kasama namin siya for some matagal na panahon kasi si daddy ay nag-a-abroad many years, siyang nag-a-abroad and nakakasama lang namin siya after 2 years, ganyan. Meron pa nga yung 3 taon bago namin siya nakasama. But still, no, he tries his best, no, to inspire us. Pero hindi namin masyadong nakikita yung mga struggles niya sa buhay kasi nga nasa abroad siya. Pero syempre, ang mother ko, nakikita namin siya and nakikita namin kung paano niya hinaharap yung mga pagsubok sa kanyang buhay. And yun na nga, yung isa sa mga inspiring, no, na decision na ginawa ng aking mother na witness namin is yung at the age of 60, no, dinedicate niya yung kanyang sarili sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. And hindi lang kami, no, marami pa siyang na-inspire. Ayan. So, sa inyong buhay, no, sino yung naging inspiration ninyo na magpatuloy? And another question, no, na tanungin natin sa ating sarili as we reflect on this topic, is there a mountain or a dream or a calling, no, that you've been hesitant, no, yung nagdadalawang isip ka to claim because you feel you're too old? Ayan. Meron ka bang ito actually magandang tanong to no? Meron ka pa bang pangarap na gusto mong marating, no? Na parang nahihiya ka ng gawin or i-push or ipursige kasi feeling mo matanda ka na para gawin pa. Alam nyo, it's never too late. Marami akong kilala na may edad na gustong makatapos kahit na sila, no, nanay na sila, lola na nga yung iba, still nag-aral pa rin at nakagraduate, no, na kamit pa rin nila yung dream nila. So, isa yon, no, sa mga nakita kong example. And sa atin, no, isipin natin, ano ba yung mga pangarap na feeling natin, matanda na ako para ipursu yan. Pero baka andun pa rin yun sa puso mo, nakatanim pa rin yun sa puso mo. Ipag-pray natin kay Lord. Bigyan niya tayo ng daan para still mapurso natin yung goal na yon. At syempre, mapapurihan ng Panginoong Diyos, no, na siya yung nag-push sa atin para still, no, makamit natin yung goal na yon. So, how does Caleb's story change your perspective today? Paano ba tayo na-inspire ni Caleb? Yun nga, no, at the age of 85, claim niya yung pangako ng Panginoong Diyos sa kanya, no? Still, malakas pa rin ako, no, kasi lakas noon, kaya ko pa rin araruhin yung mga bundok na yan, yung mga ganon, no. So yung faith niya, yun yung talagang hindi nagbabago, yung kanyang faith sa Panginoong Diyos. At dapat ganun din ang bawat isa sa atin, no. Dapat yung faith natin hindi humihina, lumalakas as we age. Dapat mas lalong lumalakas yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos. So muli, a blessed morning po, no, sa bawat isa. Napakagandang topic bago mag-end, no, itong week na ito. At bago tayo magtapos dito sa ating morning devotion, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito, na patuloy na nag-inspire sa amin, nagbigay sa amin ng direction, ng courage, Panginoon, para ipagpatuloy ang mga plano, pangarap
pangarap na itinanim mo sa aming puso, ang higher call, Panginoon, ang pagtawag mo sa amin sa isang gampanin, Panginoon. Tulungan mo kami na wag maging hinder ang anumang takot sa aming puso. Tanggalin mo po ang anumang takot at palitan mo ito ng courage, Panginoon, ng tapang, lakas ng loob para ipagpatuloy at kumapit sa iyo. At tulungan mo na lagi kaming ma-remind na ikaw ang aming Panginoong Diyos at everything na aming gagawin, ang kalakasan na nagmumula sa iyo, ang siyang tutulong sa amin para makamit ang lahat ng aming mga gawain, ang aming purpose, ang aming goal sa buhay na ito. At muli, Ama, patuloy mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. Muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 A blessed, blessed day po. To God be all the glory. So again, take care. God bless.